Hello guys, nandito pa rin ako dahil wala akong magawa sa buhay. And may nakita akong problem. Oh look, this is familiar. From a point at sea. Okay. A rotating beam of a lighthouse sweeps through an angle of 18 degrees and illuminates a section of the straight shoreline that is 6.3 kilometers long. Straight shoreline. Drawing tayo straight shoreline. Straight shoreline. Hindi natin ang mga alon-alon. Yan. Top view yan ha. Alam niyo yung shoreline? Pang-pang. Hindi ko alam kung anong salita sa inyo nun. Yung tabing dagat. Tapos, di ba pag may lighthouse, yun ay nasa parang island. Kunwari, ito yung island. Yan. Lagyan natin ang mga effects. Siyempre. Yan. Yun yung island. Din yung lighthouse. Tapos sabi, the rotating beam of a lighthouse sweeps through an angle of 18 degrees and illuminates a section of the straight shoreline that is 6.3 long. So, ang nangyari, kunwari, ito yung lighthouse. Bali, ang nangyari daw ay rotating beam of lighthouse sweeps through an angle of 18 degrees. Di ba yung lighthouse na ikot yun? Yan. Ay, ang nangyari daw, nag-sweep daw siya ng 18 degrees. So, ganito, umikot siya ng 18 degrees. Yan. Tapos, ang nailawan daw niyang part ng shoreline ay, ang haba ay 6.3 kilometers long. Okay. So, kung drawing ko siya, halimbawa, yung ating lighthouse ay dito muna nakaturo. Yan. Doon yung ilaw niya. Nag-rotate daw siya ng 18 degrees. So, dun, umikot siya mga hanggang dito. Tapos, nandito na nag-end up yung ilaw niya. Umikot siya ng 18 degrees. Degrees baga? Baka minutes yun. Degrees. Tapos, ang naging haba daw nung part ng shoreline na nailawan niya ay 6.3 kilometers. Sayang, hindi 6.7. Assuming the light travels along a circular path with the lighthouse as the center, determine the distance from the lighthouse to the shoreline by applying the arc length formula. Nakalagay pala dun. So, assuming na yung light daw ay nag-travel along a circular path, ibig sabihin, yung 6.3 na sinukat ay along a circular path siya. So, hindi talaga siya straight. Parang ganito siya. Yan. Yan yung 6.3. Diba? Along a circular path. Ibig sabihin, ano po yung along a circular path? Parte siya ng isang bilog. Kasi pag umikot yung ilaw mo, umikot talaga siya ng isang buo, kakabuo ng bilog yan, diba? Ganun. Yan. Pero syempre, ito lang naman yung napag-usapan natin. So, yan. Ang haba daw nitong nailawan niya, nung umikot siya ng 18 degrees, ay 6.3 kilometers. Ang tanong ay, anong tanong? Assuming determine the distance from the lighthouse to the shoreline. So, ang inatanong ay kung gaano kalayo yung lighthouse sa shoreline. Ibig sabihin, ito yung nahanap natin. Tama? Ito. Pangalanan natin siya ng X. Yan. Sana all may X. So, yun. Speedrun na natin to. Tapos, syempre, ang topic nyo ay arc length. So, ang formula naman ng arc length ay S is equal to R theta. Kung saan ang S ay arc length, diba? R ay radius,
theta ay angle na yung sa arc, angle ng arc. Hindi ko siya alam kung paano English yun. Alam niyo na yun. So, ibig sabihin, ito nga gamitin natin formula. Pero paano? Ngayon, isa-isahin natin. Meron na ba tayong arc length? So, kanina sabi ko, ito yung arc, di ba? Yan, example ng arc. Example ng arc. Tapos, itong arc length, ang ibig sabihin yan, yung haba ng iyong arc. Ibig sabihin, kung gaano ito kahaba, yun yung S. Yun yung S. Diba? Kita nyo? Kita nyo yan? Linaw pa ang mata nyo. Ibig sabihin, kung yung S ay yung haba ng arc, uy, diba arc to? At diba given na yung haba niya? So, ibig sabihin, meron na tayong value ng S. S is equal to 6.3. Okay na pala yung S natin. Nice one. Next ay radius. Alin naman ang radius? So, yun. Nag-drawing ako ng malaking bilog, no? Diba ang radius ay point mula sa gitna ng bilog to labas, to circle. To dun sa circumference, papunta sa circumference. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng radius. Pwede, ito. Yan, isang radius yan, di ba ga? Ito, radius din ito. Pero look, di ba radius din to? Tama. Ibig sabihin, yung radius natin, yun yung x. At yun yung hinahanap natin. So, radius ay wala pa tayong value. Kasi yun nga na yung nahanap natin. Ngayon, next ay theta naman, yung angle. So, kung drawing natin sa ibang part para mas malinis, meron tayong arc length na 6.3. Yung center, kunwari, ng bilog. Meron tayong radius na hindi natin alam kung ano, ang haba. Pinangalanan natin ng x. X din ito, syempre. Pares lang yan. Pares yan. Tapos, yung angle na nandun sa loob, ayun yung theta. So, ang theta natin ay 18 degrees. Nope. Hindi. Hindi agad natin pwedeng gamitin yung 18 degrees. Dapat, bago natin siya gamitin dito sa formula na ito, convert muna natin siya sa unit na radians. Paano tayo mag-convert nun? Pwedeng calcu. Pwede rin namang, hindi ko alam kung paano kayo nag-convert nun. Pero ganito ako mag-convert. Come on, man. Pero ganito ako mag-convert ng radians. So, ang aking angle ay 18 degrees. Convert ko siya sa radians. Times ko siya sa 180 degrees is pi rad. Bakit? Ay, hala, hindi kita. Kasi, ang 180 degrees ay equal sa pi rad. No, equal, pares lang yan. Ibig sabihin, pag pinag-divide mo yung dalawang yan, 1 lang. So, para ka rin lang 18 times 1, edi 18. Kundi, kaya ginawa ko to para mabago yung unit. Kasi, di ba may degrees dito. Tapos, yung 180 sa ilalim may degrees. Edi, makakancel yung degrees. Tapos, ang matitirang unit ay rad. Kaya, yun. Ganun ako mag-convert na ano. Pero, baka may tinuro sa inyong paraan kung paano. Edi, yun ang gawin ninyo. Wala akong pakialam kung anong gusto nyong gamitin. Ayan. Meron na akong rad. Ay, sorry, mali. Ito na sagot. 0.314. Kunwari. Rad. Tapos, ito na yung theta mo. Pwede mo nang gamitin sa formula. So, yun. S is equal to R theta. Ang S natin ay 6.3. Ang R natin ay X. Hindi nga natin X. Ang R natin ay X. At ang ating theta ay
0.314 rad. Sabihin, para masolve yung x, siya lang ang itira natin sa kabila. Kaya ang mangyayari, mapupunta sa ilalim yung 0.314. At ang sagot na natin ay 6.3 divided by 0.314 ay 20.0637 kilometers. Yan. Hindi ko alam kung tama yan. Check na lang nyo pag mali ako. Pag mali ako, baka hindi talaga ako marunong nito. Sorry.